Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay na pwedeng ibahagi sa iba. Subalit ang pinakamahalagang kwento ay ang kwento ng pagbabago dahil sa pagmamahal ng isang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at sa paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay story, kwento. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento na pwedeng ibahagi sa iba. Kwento ng ating buhay. Hindi kwento ng buhay ng iba, hindi chismis, kundi yung mismong kwento ng buhay natin. Bilang patotoo sa ginagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bawat isa sa atin ay may kwentong masarap at dapat ay ibahagi natin sa ating kapwa, sa ibang tao. At ano ba yung pinakamasarap ikwento? Yung kwento ng buhay na kung saan naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng kapwa, naranasan natin kung paano tayo kinahabagan at kung paano nabago ang buhay natin. Ito yung mga kwento na dapat nating ibinabahagi sa ating gospel ngayong araw na ito. Narinig natin yung kwento ng pagpapalaya sa ng mga masasamang espiritu sa isang lalaki sa Genesaret. Itong lalaking sinasaniba ng batalyon
ay pinalaya ni Jesus mula doon sa pang-aalipin, no, ng mga masasamang espiritong ito. Ang nakakagulat ay ang reaksyon ng mga tao nang mabalitaan ng kwento. At ano ang ginawa nila? Pinaalis nila si Jesus. Bakit kaya? Nang marinig nila kung paanong ginawa ni Jesus na palayasin yung masasamang espiritu, na itong lalaking ito ay parabang hopeless case na. Wala na silang magawa. Lahat ginawa na nila pero hindi nila natulungan. Pero here comes Jesus. Napagaling niya at napalaya niya ang lalaking ito. At yung libo-libong mga baboy, doon sumanib yung mga masasamang espiritu at sila'y nagpatihulog sa bangin at nangamatay ang mga baboy na ito. Nang marinig nila ang kwento, nakiusap sila kay Jesus na umalis sa kanilang bayan. Bakit kaya? Because they believe na yung masasamang espiritu ay pinalayas, pinaalis dahil mayroong mas malakas, mas makapangyarihan na masamang espiritu na taglay si Jesus. Hindi pa nila abot ng kanilang paniniwala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya sa halip na tanggapin nila si Jesus, pinaalis na lang nila si Jesus dahil mas makapangyarihan ang masamang espiritu na sumasanib kay Jesus. Yon ang paniniwala nila. Pero alam ng mga masasamang espiritu kung sino si Jesus nung lumapit kay Jesus. Na-recognize sila na si Jesus anak ng Diyos at nakiusap sila. No? Huwag mo kaming pahirapan, Jesus. No? Alam namin kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos. Pero hindi kilala ng mga tao si Jesus. Mga kapatid, nakita natin dito sa bandang huli ng kwento, itong lalaking pinalaya at pinagaling ni Jesus, gustong maging alagad, gustong maging disipulo ni Jesus. Gusto na sumama kay Jesus. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi. Umuwi ka sa inyo at ikwento mo, ipamalita mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Kung paano ka kinahabagan ng Diyos. Storytelling. Yung kwento niya ay naging buhay na patotoo kung paano siya kinahabagan ng Diyos, paano siya pinalaya, minahal, at kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, we have our own stories to tell. Mga ganong kwento. Kwento ng pagpapalaya, kwento ng pagkalinga, kwento ng pagpapahalaga, kwento ng pagmamahal, galing sa Diyos at sa mga taong nagmamahal, nagpapahalaga, at kumakalinga sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid, tingnan natin ano yung mga kwentong pwede nating ikwento. Kwentong may kwenta. At may kwenta ang ating kwento kung makikita natin ang habag ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaysa kung ano-ano ang ikwento natin sa iba, kaysa pag-usapan natin yung buhay ng iba, bakit hindi mo ikwento ang sarili mong buhay? Kung paano ka kinahabagan, kung paano ka minahal, kung paano ka ginawa ng kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, ito yung mga kwentong may kwenta at ito yung kwentong nakapagpapabago ng buhay ng iba. Sana po, tingnan natin yung sarili nating kwento sa buhay. Mahalaga yung mga ganitong kwento. At sana huwag kang madamot na ibahagi ang magandang kwento mo sa inyong kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa kwento ng buhay. Salamat sa pagbibigay sa amin ng karanasan na kung saan ikaw ay aming nakikita, nararanasan ang iyong kabutihan, malasakit, habag at pagmamahal. Nawa, bigyan mo kami ng grasyang maikwento ang kwento namin sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.